Nagsimula ang kwento sa dalawang mister na sina Noel at Pete na parehong kasado. Ipinagtapat ni Pete sa kanyang kaibigan na mula nang magkaroon sila ng mga anak ay 3 beses sa isang taon na lang siya nakaka-score sa kanyang misis. Daing naman ni Noel na sinusubukan pa rin nilang magkaanak, ngunit medyo malamya na ang sibakan nilang mag-asawa. Samantala, ang asawa niyang si Audra ay ipinagtapat sa misis ni Pete na siya ay nabuntis ng kanyang dating kasintahan ngunit nalaglag ito, isang lihim na hindi alam ng kanyang mister. Sinabi ni Marnie na marahil ay baog si Noel kaya hindi pa sila nagkakaanak. Giit ni Audra na si Noel ay isang mabuting asawa kaya sigurado siyang magiging mabuti rin siyang ama, gayunpaman, tugon ni Marnie na marahil ay totoo yan kung hindi nga lang talaga siya baog. Balik sa usapan ng mga mister, inamin ni Pete ang masamang ginawa niya kagabi. Dahil hindi na siya masyadong nakaka-score ay sinimulan niyang ekambyo ang sariling joystick sa tabi ng kanyang natutulog na asawa at pagkatapos ay winisik niya rito ang kanyang white sauce. Nagulat si Noel at nagtaka siya kung bakit hindi na lang kausapin ni Pete ang kanyang misis. Pakiramdam ng mister ay hindi siya pinakikinggan ni Marnie, kaya nagawa niya ang nakakahiyang bagay na iyon. Pagkatapos ng kanilang malamyang sibakan ay iminungkahi ni Noel kay Audra na babysit kahit isang beses ang mga anak ni Pete para naman masolo ng kanyang kaibigan si Marnie. Napaisip si Audra sa gustong mangyari ni Noel at napagtanto nilang pareho na tila wala ng pag-asa ang mag-asawang si Pete at Marnie. Samantala, gising pa si Pete habang mahimbing naman ang tulog ng kanyang asawa. Nang masiguradong blackout na nga si Marnie ay nagkambyo ulit si Pete at winisika ng kanyang misis. Isang araw, nakatanggap si Audra ng mensahe mula sa dati niyang roommate sa kolehiyo na si Holly. Ipinaalam ni Holly kay Audra na nasa bayan siya at gusto niyang makipagkita sa kanya. Nagulat si Audra sa mensahe dahil halos 12 taon na niyang hindi nakakausap si Holly. Akala ni Noel ay meron lang silang konting alitan dati, ngunit siguradong magugulat siya sa malalaman sa mga susunod na araw. Kinabukasan, isiniwalat ni Pete kay Noel na hindi niya mapigil ang wisika ng kanyang asawa. Katwiran niya ay mas mainam na daw ito kaysa mambabae siya. Tinanong niya si Noel kung may plano ba itong mag-cheat kay Audra at giit ng mister ay hindi niya iyon magagawa sa kanyang asawa. Tila napi-pressure na ang mag-asawang Noel at Audra na makabuo ng bata. Iminungkahi ni Noel na magbakasyon sila ngayong weekend para makapag-relax. Sumang-ayon dito si Audra ngunit ipinaalam niya kay Noel na pumayag siya sa kahilingan ni Holly na mag-sleep over sa kanila ngayong weekend. Merong tila bumabagabag sa isip ni Audra. Ginising niya si Noel sa kalagitnaan ng gabi para sabihin sa kanya ang isang sikreto tungkol sa kanilang dalawa ni Holly. Inamin ni Audra na minsan silang nag-tongue twister ng kanyang matalik na kaibigan at ikinagulat ito ni Noel dahil inakala niyang konserbatibo ang kanyang asawa. Maraming tinanong ang mister tungkol sa kanilang fling ngunit ayaw ibigay ni Audra ang ilan sa mga detalye. Dahil dito ay hindi nakatulog si Noel at kinabukasan ay sinabi niya kay Pete ang tungkol sa pag-amin ng kanyang asawa. Namangha dito si Pete at pinayuhan niya si Noel na hayaan si Audra na lumabas sa kanyang comfort zone. Tinawagan ni Audra si Marnie para ikwento ang ginawa niyang pag-amin kay Noel, ngunit tila alam na ito ng kaibigan sapagkat sinabihan na siya ni Pete tungkol dito. Habang naghahanda ng pagkain ng mga mister ay nagpasya si Pete na tingnan ang Instagram account ni Holly at nakita niya kung gaano ito ka-hot. Nabalot ng nakakailang nakatahimikan ang kanilang hapunan hanggang sa banggitin ni Audra na alam niyang alam na ng lahat ang kanyang sikreto. Sinabi ni Noel kay Pete na hindi pa rin mawala sa kanyang isipan na nag-tongue twister sina Audra at Holly. Iminungkahi ni Pete na alukin ni Noel ang kanyang misis na makipag-threesome at ipinaliwanag na kailangan nilang mag-explore mag-asawa habang wala pa silang anak. Tumutol si Noel sa kanyang mungkahi ngunit hinikayat siya ni Pete na bigyan ito ng konsiderasyon. Sa araw na bibisita si Holly ay napansin ni Noel na maagang gumising ang kanyang misis para subukang i-relax ang sarili sa bathtub. Tumunog ang doorbell kaya nataranta si Audra. Binuksan ni Noel ang pinto at nagulat siyang makita si Holly na dumating ng mas maaga sa inaasahan. Ito ang unang beses na makita niya si Holly at tila hindi mapakali ang mister sa kaseksihan ng kanilang bisita. Hiniling ni Holly na makapag-shower muna at magpahinga ng saglit. Tinulungan siya ni Noel sa kanyang mga bag at itinuro dito ang kanyang kwarto. Hindi mapakali si Audra sa pagdating ni Holly sapagkat gusto niyang magpa-impress sa kanya pagkatapos ng ilang taon na hindi sila nagkita. Naghanda mag-asawa ng masarap na snack ngunit tila napahaba ang tulog ni Holly na lalong nagpabalisa sa misis. Ang pressure ay tila nagpagana kay Audra kaya sinakyan niya ang mister para magpatuho. Gayunpaman, nag-alala si Noel sapagkat nasa kabilang silid lamang si Holly. Matapos ang mahabang paghihintay ay nagpasya ang mag-asawa na magsimulang magluto ng hapunan. Maya-maya ay ginising ni Audra si Holly at matapos ang ilang taon ay muli nang nagkita ang dalawa. Bumalik ang mga alaala ni Audra habang tinititigan niya si Holly at natuwa naman ang kaibigan na makita siyang muli. Maya-maya ay naupo na sila sa mesa para sabay na maghapunan. Hindi maiwasan ni Noel na titigan ang dalawa habang sila ay nagkikwentuhan hanggang sa hindi na niya mapigilan ang sarili at sa wakas ay sinabi na alam niyang nag-tongue twister silang dalawa noong college. Kalmado lamang si Holly habang si Audra ay lubos na nahihiya. Binago ni Holly ang topic at ipinaliwanag na natuklasan niya ang kanyang hilig. Siya ngayon ay nagbi-bake ng cookies na nilalagyan niya ng marijuana at nagdala siya ng ilang sample para subukan ng mag-asawa.
Nag-alangan si Audra na tikman ito at umalis siya para hugasan ang mga pinggan. Pinuntahan siya ni Noel sa kusina at sinabi ng mister na medyo hindi maganda ang inasal niya sa kanilang bisita. Giit ni Audra ay nagiging out of control ang lahat kapag nandyan si Holly, at tugon ni Noel na marahil ay kailangan nila maging out of control paminsan-minsan, na sinang-ayunan naman ni Audra. Nang pabalik siya sa sala ay nakita ni Noel si Holly na sumasayaw at tinutukso siya nitong sabayan siya. Pagkatapos ay nagpa siya ang mister na tanungin ang kanilang bisita tungkol sa ideya ng isang threesome, ngunit agad niyang pinagsisihan ang pagbanggit tungkol dito. Gayunpaman, sinabi ni Holly na okay siya rito at tila gumaan ang pakiramdam niya. Nag-o-overthink si Noel sa kung paano nila mapapapayag si Audra sa kanilang ideya at pinayuhan siya ni Holly na huwag itong banggitin at hayaan na lang itong mangyari. Biglang sumulpot si Audra at habang natatarantang ipinapaliwanag ni Noel na nag-uusap lamang sila tungkol sa buwis ay biglang binanggit ni Holly na gusto ng mister ni Audra na makipagtatluhan. Nabigla si Audra at pakiramdam niya ay trinaydor siya ni Noel dahil si Holly ang kinausap niya tungkol sa bagay na napaka-personal. Kinausap ni Noel ang kanyang misis at sinabi na marahil ito na ang pagkakataon nilang makapag-explore bago sila magkaanak. Hindi payag si Audra dito at inutusan niya ang mister na sabihin kay Holly na hindi nila gagawin iyon. Nadismaya si Noel at kalaunan ay kinumprunta niya si Holly dahil sa pagsuway nito sa kanilang plano na huwag itong banggitin. Giit ng mister ay hindi na matutuloy ang kanilang tatluhan dahil ayaw ng kanyang asawa, gayunpaman, naniniwala pa rin si Holly na sa kaloob-looban ni Audra ay gusto niyang mangyari ito. Nang bumaba si Audra sa sala ay binanggit muli ni Holly ang tatluhan. Tinanong ng misis kung bakit gusto talaga ng kaibigan na mangyari ito, at sagot ni Holly ay obvious naman na naaakit sila sa isa't isa. Sinabihan niya si Audra na maging tapat sa kanyang sarili at tinanong kung gusto ba niya itong mangyari. Sinabi ni Audra na ayaw na niyang pag-usapan pa ito at umupo siya para subukan ang kanyang magic cookies. Nag-alala si Noel dahil medyo malaki ang kinagat ng kanyang asawa, ngunit nang maglaon ay nagsimulang gumaan ang tensyon sa isipan ni Audra at mas naging relax ang gabi ng tatlo. Nagpasya silang mag-chill sa labas kung saan inalala ng dalawang magkaibigan ang kanilang mga dating adventures. Nagpasya si Holly na maligo ng nakahubad at inanyayahan niya ang mag-asawa na samahan siya. Nag-aalangan si Audra ngunit tinapon siya ni Noel sa tubig at pagkatapos ay tumalon ito upang samahan ang dalawa. Pagkatapos ay nagpainit ang tatlo sa tabi ng fireplace habang kumakain ng cookies na nakaka-goods. Si Holly ang unang nagsimula ng party sa pamamagitan ng pakikipaglaplapan sa kanyang matalik na kaibigan. Nakamasid lang si Noel at nang maglaon ay siya naman ang nilaplap ni Holly. Nagsimula ng mag-init ang tatlo nang bigla na lang may kumatok ng malakas sa pinto. Binuksan ni Noel ang pinto at nagulat siya nang makita si Marnie na nagsisisigaw dahil nahuli niya si Pete na winiwisikan siya ng white sauce habang siya ay natutulog. Isinangguni ni Pete sa kaibigan ang tungkol sa paghingi ng diborsyo ng kanyang asawa at iminungkahi ni Noel na pag-usapan nila ito ng maayos. Habang kino-comfort ni Audra ang kanyang kaibigan ay pumasok ang mga lalaki at sinimulang murahin ni Marnie ang kanyang mister. Dahilan ni Pete ay hindi na siya masyadong nakakascore sa kanyang misis kaya yun na lang ang ginagawa niya. Giit naman ni Marnie na dapat ay tinanong siya ng mister kung gusto niya ba yun, ngunit nang tanungin ni Pete kung gusto ba niya ay galit na sumagot ang misis ng hindi at umalis ito. Nang wala na sila ay naisip ni Noel na tila nasira na ang mood, ngunit iba ang paniniwala ni Holly. Giit niya ay wala silang kasalanan sa problema ng mag-asawang iyon kaya hindi ito dapat makaapekto sa kanila. Sumang-ayon si Noel kaya sinimulan muli makipaglaplapan ni Holly sa misis. Tinanong ni Audra kung gagawin ba talaga nila ito at ngumiti lang ang kanyang mister. Dumiretso na sila sa kama at sinimulan na ang sibakan. Pagkatapos ng aksyon ay nagdala ng tubig si Noel at giit niya ay nag-enjoy siya. Sinabi ni Holly ay ilang beses na niyang ginawa ito at sa palagay niya ay mahusay ang performance ng mag-asawa. Nang mawala ang amats ni Audra ay napagtanto niyang mali ang kanilang ginawa at ipinagtapat niya na minahal talaga niya si Holly noong kolehiyo. Nabigla si Noel dito at giit niya ay sana sinabi yun ng misis bago sila magtatluhan. Nag-alala pa siya na baka masaktan ang damdamin ni Audra ngunit siya pala ang dapat na magselos. Ang masaklap pa ay inamin din ni Holly na minahal niya din talaga si Audra. Pinaalalahanan ni Noel ang misis na hindi pwedeng basta na lang siya aalis at maging tomboy, ngunit tiniyak ni Audra na hindi niya gagawin iyon. Ang dalawang babae ay patuloy sa pag-flirt sa isa't isa kaya tinanong ni Noel ang misis kung mas gusto ba niya si Holly o siya. Giit ni Audra ay pipiliin niya ang mister at upang maibsan ang tensyon ay nagpa siya si Holly na umalis sa kwarto. Gayunpaman, hinalikan muna niya si Audra bago lumabas. Ipinagtapat ni Audra ang isa pang sikreto sa kanyang mister, na siya ay nabuntis noong high school. Hindi niya ito sinabi kay Noel dahil baka isipin niyang baog siya. Gayunpaman, sinabi ng mister na nagpunta siya sa doktor at walang nakitang problema sa kanya, na nangangahulugang magkakaanak pa rin sila sa tamang panahon. Kinabukasan, naghanda si Holly ng almusal para sa mag-asawa na tila ay masaya na ngayon. Nang maglaon ay nagpaalam na siya, at habang niyayakap sila ay binigyan siya ni Audra ng isa pang halik na ikinagulat ni Noel. Pagkalipas ng 6 na buwan, ikinwento ni Pete kay Noel na naging epektibo ang kanilang marriage counseling at lubos nitong napabuti ang kanilang relasyon ni Marnie.
Samantala, nag-uusap ang mga misis at makikita na sa wakas ay natupad ang hiling ng mag-asawa dahil buntis na si Audra sa kanilang anak. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.